Genesis chapter 33 verses 1 through 20, ang muling pagkikita ni na Esau at ni Jacob. Nang tumanaw si Jacob, nakita niya si Esau na paparating kasamang 400 lalaki, kaya't pinaghiwa-hiwalay niya ang kanyang mga anak, kina Leilo, Raquel at sa 2 alipin. At pag-alis nila, pinauna niya ang 2 aliping babae at ang mga anak nila. Sumunod si Leah at ang mga anak niya, at si Raquel at ang anak niyang si Jose. Si Jacob ay nasa unahan nilang lahat at 7 ulit siyang nagpatira pa habang papalapit siya sa kanyang kapatid. Ngulit tumakbo si Esau para salubungin siya. Niyakap siya ni Esau at hinagkan, at umiyak silang 2. Nang makita ni Esau ang mga babae at ang mga bata, tinanong ni si Jacob, "Sino ang mga kasama mong iyan?" Sumagot si Jacob, "Sila ang mga anak na ipinagkaloob ng Diyos sa inyong lingkod dahil sa kanyang awa." Lumapit agad kay Esau ang 2 aliping babae at ang mga anak nila at yumukod sila bilang paggalang sa kanya. Sumunod din si Leah at ang mga anak niya at yumukod. Ang huling lumapit at yumukod ay si Jose at ang ina niyang si Raquel. Nagtanong pa si Esau kay Jacob, "Ano ba ang ibig sabihin ng mga kawan ng hayop na nasa lubong ko?" Sinabi ni Jacob, "Upang malugod po kayo sa akin, aking Panginoon." Ngulit sumagot si Esau, "Marami na akong ari-arian, kaya sa iyo na lang iyon." Ngulit nagpumilit si Jacob, "Sige na po, tanggapin niyo na po. Kung totoong pinatawad niyo na ako, tanggapin ninyo ang regalo ko sa inyo. Sapagkat nang makita ko ang inyong mukha at madama ang inyong magandang pagtanggap sa akin, para ko na ring nakita ang mukha ng Diyos. Tanggapin niyo na po ang regalo ko sa inyo dahil napakabuti ng Diyos sa akin at hindi ako nagkulang sa mga pangangailangan ko." Pinilit ni Jacob si Esau hanggang tanggapin na ni Esau ang mga regalo niya. Pagkatapos sinabi ni Esau, "Halika na, sabay na tayong umalis." Ngulit sumagot si Jacob, "Alam po ninyong mabagal maglakad ang mga bata at kailangan kong alagaan ng mabuti ang mga hayop na nagpapasuso. Kung pipilitin natin ang mga hayop na maglakad sa buong araw, baka mamatay sila. Ang mabuti pa, aking Panginoon, mauna na lang po kayo sa amin. Susunod kami sa inyo ayon sa bilis ng mga bata at ng mga hayop na kasabay namin. Doon na lang tayo magkita sa Seir." Sinabi ni Esau, "Kung ganoon, ipapaiwan ko na lamang ang iba kong mga tao sa iyo." Sumagot si Jacob, "Hindi na po kailangan. Sapat na ang kabutihang loob na ipinakita niyo sa akin, Panginoon ko." Kaya bumalik si Esau sa Seir ng mismong araw na iyon. Ngunit sina Jacob ay pumunta sa Sukot. Pagdating nila roon, gumawa si Jacob ng tirahan at ginawaan din niya ng silungan ang mga hayop niya. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Sukot. Hindi nagtagal, nakarating din sila sa Kanaan mula sa Padan Aram na walang masamang nangyari sa kanila. Nakarating sila sa lungsod na pinagmamay-ari ni Shechem. Nagpatayo sila ng mga tolda nila malapit sa lungsod. Ang lupaing pinagtayuan nila ng mga tolda ay binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor sa halagang 100 pirasong pilpak. Si Hamor ay ama ni Shechem. Doon ay nagpatayo si Jacob ng altar na pinangalanan niyang El Elohe Israel. Genesis chapter 34 verses 1 through 31. Paghihiganti laban sa mga taga-Shechem. Isang araw, umalis si Dina na anak na dalaga ni na Jacob at Leah. Binisita niya ang mga dalagang taga-Kanaan. Nakita siya ni Shechem na anak ni Hamor na Heveo na pinuno sa lugar na iyon. Sinunggaban niya si Dina at pinagsamantalahan. Ngunit nahulog ang loob niya kay Dina at nagustuhan niya ito, kaya sinuyo niya ang dalaga. Sinabi ni Shechem sa ama niyang si Hamor, "Ama, gawan niyo po ng paraan upang mapangasawa ko ang dalagang ito." Nang malaman ni Jacob na dinungisan ni Shechem ang pagkababae ni Dina, hindi muna siya kumibo dahil naroon pa sa bukid ang mga anak niyang lalaki na nagbabantay ng kanyang mga hayop.
Pumunta ang ama ni Shechem na si Hamor kay Jacob upang makipag-usap. Nang mabalitaan ng mga anak ni Jacob ang nangyari, umuwi sila agad mula sa bukid. Sumama ang loob nila at labis na nagalit kay Shechem dahil sa ginawa niyang hindi nararapat na nagdala ng kahihiyan sa mga Israelita. Ngunit sinabi ni Hamor sa kanila, "Nabighami ang anak kong si Shechem sa inyong dalagang anak, kaya nakikiusap akong payagan ninyong mapangasawa siya ng anak ko. At maganda rin na hayaan nating mapangasawa ng mga dalaga ninyo ang mga binata namin at mapangasawa rin ng mga dalaga namin ang mga binata ninyo. Maaari kayong manirahan kasama namin kahit saang lugar ninyo gustuhin. Maaari rin kayong magnegosyo kahit saan at magmay-ari ng lupain dito." Nakikiusap din si Shechem sa ama at sa mga kapatid ni Dina, "Kung maaari ay mapangasawa ko si Dina na kapatid ninyo. Ibibigay ko po ang kahit anong hilingin ninyo. Kayo po ang bahala kung magkano ang hihilingin ninyo at kung ano ang ireregalo ko upang mapangasawa ko lang si Dina. Babayaran ko po kahit magkano ang hilingin ninyo basta't mapangasawa ko lang si Dina." Ngulit dahil sa dinungisan ni Shechem ang pagkababae ni Dina, niloko ng mga anak ni Jacob si Shechem at ang ama nitong si Hamor. Sinabi nila, "Hindi kami papayag na makapag-asawa si Dina ng isang taong hindi tuli dahil nakakaiya yan para sa amin. Papayag lang kami kung ang lahat ng lalaki na taga rito ay magpapatuli rin kagaya namin. Kung magpapatuli kayo, maaari ninyong mapangasawa ang mga dalaga namin at maaari rin kaming makapag-asawa sa mga dalaga ninyo. At maninirahan kami kasama ninyo upang maging isang bayan na lang tayo. Ngunit kung hindi kayo papayag, kukunin namin si Dina at aalis kami rito." Nakita ni Hamor at Shechem na mukhang maganda rin ang mukhaing ibinigay ng mga anak ni Jacob. Kaya dahil sa malaking pagmamahal ni Shechem kay Dina, hindi na siya nag-aksaya ng panahon upang sundin ang mga sinabi ng mga anak ni Jacob. Si Shechem ang lubos na iginagalang sa sambahayan ng kanyang ama. Pumunta sila ng kanyang ama sa pintuan ng lungsod upang makipag-usap sa mga lalaki sa kanilang lungsod. Sinabi nila, "Palakaibigan ng mga taong ito, kaya patirahin natin sila rito at payagan makapagnegosyo kahit saan. Malaki naman ang lupain natin. Maaari tayong makipag-asawa sa mga dalaga nila at makikipag-asawa rin sila sa mga dalaga namin. Ngunit papayag lang silang manirahan dito kasama natin bilang isang bayan kung papayag ang lahat ng kalalakihan natin na magpatuli kagaya natin. Kung dito sila titira, magiging atin din ang lahat ng hayop at ari-arian nila. Kaya pumayag na lang tayo sa mukhaing ibinigay nila upang manirahan sila rito na kasama natin." Pumayag ang lahat ng kalalakihan ng lungsod sa sinabi ni Hamor at ng anak niyang si Shechem. Kaya nagpatuli ang lahat ng kalalakihan nila. Pagkalipas ng 3 araw, habang mahabdi pa ang sugat ng mga lalaki, pumasok sa lungsod ang 2 anak ni Jacob na sina Simeon at Levi na mga kapatid ni Dina. Hindi alam ng mga tao roon na masama pala ang pakay nila. May dadala silang mga espada at pinagpapatay nila ang lahat ng lalaki. Pinatay din nila si Hamor at ang anak niyang si Shechem. Kinuha rin nila si Dina sa bahay ni Shechem at umalis. Pagkatapos, pinasok din ng iba pang anak ni Jacob ang lungsod at kinuha ang mga ari-arian dito. Ginawa nila ito dahil dinungisan ang pagkababae ng kanilang kapatid. Kinuha nila ang mga tupa, baka, asno at ang lahat ng ari-arian doon sa lungsod at bukirin. Sinamsam nila ang lahat ng kayamanan ng lungsod, pati ang mga ari-arian sa loob ng mga bahay, at binihag nila ang lahat ng babae at bata. Ngayon sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, "Binigyan niyo ako ng malaking problema. Magkikimkim ng galit sa atin ang mga Kanaanyo at mga Pereseyo sa lupaing ito. Mamamatay tayong lahat kung magkakaisa silang lusubin tayo dahil kaunti lang tayo." Ngunit sumabot ang dalawa, "Pababayaan lang ba namin na tratuhin ang kapatid namin na parang isang babaeng bayaran?" 20 taong ng takot nagtapos sa isang yakap. Nagkita muli sina Jacob at Esau, hindi sa dugo,
kundi sa kapatawaran. Pero ang kapayapaan hindi nagtagal. Sa lungsod ng Shechem, dinungisan si Dina at ang galit ng kanyang mga kapatid tahimik naghintay. Isang kasunduan, isang panlinlang at sa ikatlong araw, bumagsak ang buong lungsod. Simeon at Levi, hindi umatras, hindi nagduda at iniwan nila ang apoy at ang kapahamakan. Ngulit ang tagumpay may kapalit, takot, galit ng mga bansa at isang ama na nawalan ng kapayapaan. Kung nagising ka sa kwentong ito, kung naramdaman mo ang bigat nito, hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Marami pang lihim, mas malalalim na sugat at mga kwentong magpapayanig sa pananampalataya mo. Mula sa ArcLight Studios, kung saan nabubuhay ang kasulatan. Manatiling tapat, manatiling mausisa, at manatili sa kanyang katotohanan.